Sound. Malamig naman. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Ang sarap pong magpuri, di po ba? Talaga po ba? Sabi po sa awitin, the joy is mine. Habang nagpupuri sa Panginoon. Napakapangit kong tignan na ang kaligayahan ay nakikita mo lang sa iyong kapatid o sa iyong katabi. Napakapangit tignan, napakapangit ng pangitain para sa sarili mo na nakikita mong nag-i-enjoy ang ibang mananampalataya sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At ikaw ay parang hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Ang sabi sa awitin kanina, mga kapatid, the joy of praising and worshiping God must be mine. Hindi yung nai-ignite lang or nadadamay lang, nahahawa lang ang papuri mo dahil nakikita mo yun sa iba. Napakabago po noon, o baka walang meaning yun. Ang tunay na sumasamba sa Panginoon, mga kapatid, ay tinuturuan niyang sumamba sa Espiritu at katotohanan. At ang pagsamba sa Panginoon, pagsamba sa ating Diyos ay kailangan mayroong kaligayahan sa ating puso. Or else, nakakangawit po yun. Because we will be doing this, praising and worshiping God. We will be doing this not just in this planet Earth, but for all eternity. Hindi na matatapos. So, napaka-importante na naiintindihan natin, naunawaan natin anong ginagawa natin dito, mga kapatid, sa lupa. Para maging kagaya tayo nung dinidescribe ng mga worshiper dito po sa Revelation na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kasama tayo ng mga anghel na tunay na sumasamba, tunay na nagpupuri sa ating Panginoon. Nawayon ang maging pangitain, mga kapatid, dito sa ating iglesia, Truth and Life Christian Church. Hindi tayo nagpapakiramdaman, hindi tayo nagsha-show off para makita lang ng iba, kundi yung makatotohanan na wala tayong pakialam actually sa nangyayari sa kapaligiran natin. Ang tanging focus natin, ang tanging pakialam natin is makatotohanan ba talaga ang bato ng ating papuri, ang bato ng ating pagsamba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kasi mga kapatid, I'm sorry to tell you, kung hindi po yun makatotohanan, wala pong silbi ang ginagawa po natin. Sa ating Diyos, sabi nga niya, wala akong pakialam kung mag-offer kayo ng 1,000 baka o 1,000 kambing. Mababasa niya sa Ezekiel. Wala akong pakialam doon. Ano ba yung ino-offer niyo? Akin naman lahat yan. Wala naman kayong i-offer na hindi sa akin. Wala akong pakialam kung i-offer niyo yung inyong buhay kung hindi naman yun makatotohanan. Kung hindi naman yun talaga ang desire at ang joy ng puso niya na gawin sa akin, walang kabuluhan lahat niya. Pinupuri natin, pinasasalamatan natin ating Panginoon, mga kapatid. Tinuturuan niya tayo kung paano magpuri. Sapagkat di natin alam, yun ang katotohanan. Hindi talaga natin alam magpuri. Pero unti-unti, malaki ang pagpupuri natin, pasasalamat sa Lord. At unti-unti, itong napakataluting isipan patungkol sa mga bagay na espiritual ay nagagawang turuan ng Panginoon. Unti-unti, little by little. At nakikita natin ang progress, mga kapatid. Huwag natin masyadong
ipagmamapuri kung sino tayo dito sa mundo ito, kung ano ang ating mga achievements sa mundo ito, kung ano ang ating mga naipundar o nagawa sa mundo ito. Sabi po ng katotohanan, mga kapatid, itong mundo ito, isang araw, papalitan lang. Whatever is perishable ay wawakasan, tatanggalin ng lahat din ng Panginoon, maging itong katawan natin na ito, maging itong utak natin na ito, lahat ng mga bagay na akala natin ay sa atin, isang araw, masusunog lang. Because God's promise is there will be a new earth and a new heaven above it. Okay? Hindi itong earth na alam natin. Hindi itong mundo na alam natin. Kaya kung ating pag-asa lamang ay nakasalalay sa kung ano ang meron dito sa temporal na buhay na ito, kapatid, ikaw na ang pinakaabang tao. Gaano ka man kayaman? Ikaw man si Elon Musk. Kaya mo bang mag-create ng technology na makapunta ka ng Mars? Walang silbi lahat yun. Babalunggunin ng Diyos lahat ng creation para ipakilala niya kung sino siya. Anong kalagayan ng mainam? Yung sinasabi ko sa yung inaawit natin. He who dwelleth in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Ano ibig sabihin ng pastor? Yan po ang pinakamainam na kalagayan mo kung natututunan din dito sa lugar. Siya, ang Tagalog nun, siya, kung tama ako, siya na naghahangad ng pagkuko ng kataas-taasan, siya ang kayang magsabi sa buhay na ito na ang kanyang Diyos ay muog niya at tahanan. At ang pinagkatiwalaan niyang kataas-taasang Diyos ay kukumpupin siya sa malabay niyang pakpak at ipagsasanggalan siya sa anumang kapahamakan darating. Is that your hope? Yun ba yung pag-asa mo, kapatid? Or ang pag-asa mo, ang kumpiyansa mo, ay nilalagay mo sa mga bagay sa sanlibutan ito? Nakakaawa ka. Okay? Nakakaawa ka. You may enjoy that for a while. You may enjoy that for 100 years. Pwede. Pero paano ang eternity mo? Paano ang buhay na walang hanggan mo? Kung itinuon mo ang iyong pansin, kung itinuon mo ang iyong buong effort, buong pagkatao, buong panahon sa mga bagay lamang sa mundo ito. Remember that. Sino lamang ang pinagsasanggalang ng Diyos? Siya na tumatakbo at naghahangad ng makapiling ang kataas-taasan. Siya lamang ang pagsasanggalang ng Diyos at ililigtas sa anumang kapahamakan na darating. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa spiritual na buhay mo hanggang pang sa walang hanggan. Kaya pag maiintindihan mo yon, kapatid, every time na dumatalo ka sa ating, ito kung ginagawa natin is corporate worship. Because we have individual worship. If you have that, kung meron ka nun, kasi kung wala kang individual worship, pagdating mo sa corporate worship, anong ginagawa nila? Bakit tumataas na kamay si pastor? Bakit naiiyak si sister? Bakit nangingiti si brother? Kung wala kang individual worship, nga ka dito, nga. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa corporate worship. But even this worship,
my dear brothers, even this worship that we are having, listen very carefully, ay hindi makakasalat man lang, hindi makakakuwit man lang sa tunay na worship na naghihintay sa atin sa sangkalangitan. Kaya kung yung kakarampot na practice ng mga rehearsals, yung mga mumunting rehearsals, what we are doing is rehearsal of what we will do in eternity. Kung yung mga simpleng rehearsal natin dito, tatamad-tamad ka pa, wala kang buhay, anong inaasahan mo? Sa tunay at grandiose worship na naghihintay sa atin sa eternity. So kapatid, dito pa lang, naway makita natin sa ating puso that kaya nating sabihin sa harapan ng Panginoon at kayang mabanag, maging ebidensya sa mata ng ating mga kapatiran that the joy is mine when I am worshiping God. Nasa atin ang kaligayahan. Okay? So, tayo mga kapatid, hindi natin ngayon lang nakilala ang Diyos. We have so many experiences about God, hindi lamang po sa Scripture, kundi sa ating mga sariling individual na buhay. Sinusubaybayan natin ang buhay ni Moses. Okay? Tandaan niyo, si Moses, hindi pa niya kilala ang Diyos. Ni ang pangalan ng Diyos, hindi niya kilala. Okay? But the life of this, a person, character in the Bible, was used tremendously by God para ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa madlang people, sa ating lahat. Okay? So, like Moses, who didn't know, who didn't understand, listen very carefully. Like Moses who didn't know and understand God, yet trusting God can be very difficult. Okay? Kapag talagang hindi mo kilala ang Diyos, dumaan naman tayong lahat doon mga kapatid. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, nung akala natin meron tayong relationship dahil meron tayong religion, na ano tayo yung nakamulatan natin na meron tayong religion, na meron tayong mga rituals, na meron tayong mga ceremonies na dinadaluhan. Ang akala natin, meron na tayong alam sa Diyos. Okay? Akala natin nauunawaan natin siya. Pero pagdating ng mga troubles sa buhay, kapag subukan at mga sirkunstansya na nangangailangan ng pananampalataya, makikita natin ang ating sarili. We find it hard to really trust God, trust Him with the entirety of the circumstances or the situation. Lagi tayong nauuwi sa ano ba ang kaya kong gawin? Ano ba ang mga resources ko? Ano ba ang aking abilidad? Ano ba ang nalalaman ko? Kung kinakapos tayo doon, ano ba ang nalalaman ng ibang tao? Lagi tayong doon tumatakbo. Dahil nandun tayo sa kalagayan na hindi pa natin kilala ni nauunawaan man kung sino ang ating Diyos. So, ganun din si Moses. Tandaan natin ang storya ni Moses, makita natin, ang Lord talagang kumukontrol nito. Okay? Pag-aralan natin last Sunday. Who created Moses? God? I-deliver si Moses sa panahon na sinasagot na ng Diyos na hindi pa man nalalaman ng Israelita kung anong magiging problema nila. Right? Baby pa lang. Hindi ba inaalipin ng matindi ang Israelita? Ito na si Moses. Ito na yung sagot ng Diyos. So God created Moses. Hindi namili si Moses ng panahon kung kailan siya ipapanganak. Tama?
Hindi namili si Moses kung anong nation o anong lipi siya mapapabilang. Tama? Ano si Moses? Egyptian o Israelita? Israelita na nakupkop sa Egypt dahil sa plano ng Lord. Hindi namili si Moses kung ano ang magiging pangalan niya at kung sino magiging mga magulang niya. May mga bata bang nakakapamili kung sino mga magiging magulang niya? Kuya Al, meron ba? Wala. Okay? Hindi ko pwedeng mamili. So, doon pa lang sa creation mo, na nating lahat, alam natin na hindi na tayo ang may control. Okay? Anong pagyayabang mo sa Diyos? Hindi nakapamili ang bawat isa sa atin na Pilipino tayo. Hindi nakapamili ang bawat isa sa atin na ipapanganak tayo dito sa Orion. Okay? Lahat yun ay trabaho ng Panginoon. So God created Moses. God also chose Moses. He, ano ba yung term? Yan. Called Moses, God also created Moses, God also called Moses. Kahit hindi makikita natin, hindi maintindihan ni Moses kung anong nangyayari. Wala siyang nalalaman. Pero wala siyang magagawa dahil under siya ng soberenya ng Lord. Pinanganak si Moses sa will ng Lord at dumarating ang panahon, walang magawa si Moses dahil tatawagin siya ng God also called Moses. God also, pag-aaralan natin ngayon, confirmed the calling of Moses. Tandaan natin, ang Diyos ay nagpapakilala pa lamang sa panahon na ito. At gagamitin niya ang buhay ni Moses para maipakilala niya ng gusto ang kanyang sarili hanggang sa kapanahonan natin ngayon. So God commissioned Moses. After He created Moses, after He called Moses, eto na, mature na si Moses, God will commission Moses. Ano ibig sabihin ng commission? He will command Moses to produce the things that he wanted to be done. Okay, commission. Itinalaga si Moses para mangyari ang gusto papangyarihin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Okay? Commission. Nandun tayo sa istorya na kung saan 80 years old na si Moses dito. Hinunda ang panahon para isugo ng Diyos ni Yahweh si Moses pabalik ng Egypt. And that's why we will be dealing the text in Exodus chapter 3 verses 16 to 22. Babasahin muna natin. Mamaya natin i-expose. Exodus chapter 3 verses 16 to 22, it says, Go, assemble the elders of Israel and say to them, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. And I have promised to bring you up out of the misery in Egypt, in the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey. The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him. So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go.
And I will make the Egyptians favorably disposed toward these people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Either every woman is to ask her neighbor and any woman living in her house for articles of silver and gold and for clothing, which you will put on your sons and daughters. And so, you will plunder the Egyptians. Okay? So like Moses, ang binanggit natin kanina, who didn't know and understand God yet, nung binabanggit ito sa kanya ng Panginoon kay Moses. It's very hard for Moses to really trust the words. Why? Because isa pa lang ang experience ni Moses sa Diyos. Ano pa lang ang experience niya? Matalakay na natin. Ano pa lang? The burning bush. Yun pa lang yung encounter niya sa Diyos. Na extraordinary. Nakikita niya sa bundok. Oh, ano yung lumiliyam na yun? Hindi naman natutuko. Hindi naman nakukonsyon yung damo. Pero nagpapatuloy ang liyam. Yun pa lang ang extraordinary thing na na-experience ni Moses about God. So, hindi pa talaga niya kilala. Okay? Nagpakilala yung pangalang Yahweh sa kanya, pero wala pang masyadong experience. Okay? Trusting God can be very difficult to Moses. But, through this story, mga kapatid, tayo na nakatubaygay, we can learn, and we will learn that we can truly trust God and be totally dependent on Him, like what Moses will do, the rest of the story that we will be studying sa mga susunod. Because, mga kapatid, our God, always remember this, and listen very carefully, magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili niyo kung sino ang Diyos na taglay nating lahat kung tayo yung mga hinirang ng Diyos. Because our God is the God who, number one, huwag mo nang papalitan nila na. Sabihin ko lang kung bakit kaya natin, pwede nating pagtiwalaan ng buong-buo ang ating Diyos. We can truly trust God and be totally dependent on Him because our God is the God who, number one, speaks. And not just speak His words. Hindi lang basta sinabi niya. Our God is the God who speaks and do what He says. Hindi lang puro bunganga ang Diyos natin. Okay? Pag sinabi niya, talagang gagawin niya. Number two, our God is the God who, bakit natin siya pwedeng pagkatiwalaan? Because our God is the God who not only knows the future, but He is also the one who holds the future. Hindi lang niya alam ano yung future? Ang hinaharap, ang mangyayari, hindi lang niya basta alam, kundi siya rin ang nakapangyayari at makapangyayari ng mga mangyayari sa hinaharap. Okay? He is in total control. That's why we can trust Him. And number three, our God is the God who provides. Walang ibang magpo-provide. Makakala mo, ikaw ang nagpo-provide sa sarili mo. Kapatid, huwag kang tutubuan ng ganong kayabangan o ganong kumpiyansa sa sarili mo na ang nagpo-provide ng mga nangyayari sa buhay mo ay dahil special ka, magaling ka, matalino ka, mahusay kang dumiskarte. No? Pwedeng kunin lahat ng Lord yan. Kaya, tandaan mo, ang Diyos ay ang Diyos na kayang mag-provide
Pero, listen very carefully, He is also the God who can plunder you. Okay? Ano yung plunder sa Tagalog? Kamkamin kung ano ang meron ka. He is the giver, and He also is the one who can, listen very carefully, who can plunder everything in your life. Yung kanino mo, pwede kang gawing insane ng Lord eh. Ano yung insane? Yung mawawala ang katinuan mo. Ginawa na ba niya yun? Nagawa na niya yun sa isang pinakamakapangyarihang hari ng kapanahunan niya. Sino yun? Sino yung tinanggalan niya ng ano? Alam ni Pastor Sani, Nebuchadnezzar. Okay? Sa Old Testament. Ginawa siyang parang hayop. Dahil kala niya siya ng Diyos eh. Pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, famous. Sa kanya na ang kaharian lahat. Akala niya yun na yun. No? Nakatungtong ka pa sa earth. Magugulog pa yung katawan mo. Wala kang pwedeng sabihin. Nahihigit ka sa makapangyarihang Diyos. Anytime, pwede niyang i-plunder ang anumang mga bagay na pinagmamalaki mo. So yun yung tatlong points. We can truly trust God and be totally dependent on Him because our God is the God who speaks and acts out His words, the God who holds and knows the future, and He is the God who provides, but also the God who can plunder. Okay, kagaya ng matutunghayan natin dito sa ating istorya. Okay, pag-usapan natin yung number 1. Our God is the God who speaks and acts His words. Anong sinabi diyan mga kapatid? Nung kinumisyon ng Diyos si Moses, sabi niya, Go! Assemble the elders of Israel and say to them, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me and said, kailan yung nag-appear ang Lord kay Moses? Sa Mount of Horeb. Na later on, malalaman natin yung Mount of Horeb ay also Mount Sinai, kung saan ibibigay ang Decalogue, yung 10 utos ng Diyos. The mountain of God. Yun yung sinasabi ni Yahweh kay Moses. Sabihin mo sa kanila, ang Diyos ng iyong mga amang si Abraham, si Isaac at si Jacob ay nagpakita sa iyo. Yung senaryo na yun, binabalik ni Yahweh kay Moses yung burning bush experience. Yun pa lang yun. Okay? Appeared to me and God said, For the Israelites, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt, and I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hivites, Amorites, Perizzites, Hittites, and Jebusites. Okay, so God told Moses to tell the Israelites what he saw, what he has heard about him at the burning bush. So our God is the God who speaks and then acts out what He has spoken. Okay. Ganun kasi ang style ng Diyos natin. Doon ang pinapatunayan. Listen very carefully, kasi titingnan natin yung i-assess natin, experiences natin, personal experience. Doon pinapatunayan ng Diyos kung sino siya. Ang Diyos natin, hindi yung gagawin muna niya, tapos sasabihin niya sa atin, oh, ako gumawa niya na. Eh, hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin laging nauuna. Para mapatunayan mo na yung nagsalita ay siya rin gumawa para turuan ka ng paniniwala at pagsamba sa Kanya. Because these verses 16 to 22, mga kapatid ng chapter 3 ng Exodus, listen very carefully. Itong verses na ito
Ito na yung buo na kung ano ang lahat ng gagawin ng Diyos para sa Israel nung nasa pagkaalitin pa sila ng Egypt. Okay? Pinakunanan ng Diyos kay Moses kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon para mapatunayan niya kay Moses na siyang nagsasalita ay tunay na Diyos sapagkat exactly by how He said things, exactly gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi. Bakit mo siya kayang pagtiwalaan, mga kapatid? Tuntunin mo yung buhay mo. Tuntunin mo. Kasi kung elect ka ng Diyos, marami kang experiences na sinabi mo sa iyo ng Diyos. And then, habang habang lumalakad ka sa buhay pananampalataya, eventually nakikita mo that the words of God is really unfolding. Nangyayari talaga. Doon niya pinapatibay yung pananampalataya mo. Doon siya nagpapakilala. Doon kanya binibigyan ng matinding kumpiyansa na pwede mo siyang pagkatiwalaan. Okay? Kaya yung verses 16 to 22 ay mga pangungusap ng Diyos. Binungod niya kung ano ang gagawin niya sa mga susunod na araw. Kaya inutusan niya si Moses. Kinomission niya, Moses, go! Assemble the elders of the Israelites. Okay? And tell them, say to them, eto ang gagawin ko. Kailangan maging bold si Moses, no? Kailangan maging matapang siya kasi hindi niya kabisado ang Diyos na to. Hindi pa niya kabisado ang Diyos na to. Ang hinihingi lang ng Diyos dito is, naniniwala ka ba na gagawin ko ang sinabi ko? At ang paniniwala mo ay makikita sa pagpunta mo doon, pagka-commission ko sa'yo, pagpunta mo doon, at sasabihin mo sa, listen very carefully, sa milyong katao! Tayo, ano pa lang tayo? Wala pa tayo sandaan. Saan ko buburutin ng tapang ko na sasabihin ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa ilang pirasong taon na to? Kailangan ng matinding paniniwala doon. Okay? Sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, go, assemble the elders of Israel and tell them, speak to them, the things that I have told you. Mangyayari ang mga sinabi ko sa iyo. Ang hirap noon. But anyway, nangyari yon dahil ang Diyos ay sumakay Moses. Okay? Our God is a God who is the God who speaks and then acts out what He has spoken. So one of the most convincing ways to tell others about God or your relationship to God sa ating pong witnessing is to describe how God has spoken to us and not just how or what is the things that God says to us. Hindi lang yon ang sasabihin natin sa mga tao. Gusto natin ipakilala ang Diyos. Ang isang napaka-effective na witnessing, mga kapatid, is pagka nagpapatotoo tayo kung ano ang na-experience talaga natin first hand sa Diyos na makapangyarihan. Okay? Yung kaya natin sabihin, alam mo, kaibigan, sinabi ito ng Diyos sa akin, nakasulat sa banal na kasulatan, na ako'y bibigyan niya ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. You know what, my friend? Nangyayari ito ngayon sa akin.
Ginagawa ito ng Lord ngayon sa akin. Kung ano yung sinabi niya ay nangyayari sa buhay ko. Nung sinabi niyang ibigay ko buong-buo ang pagtitiwala ko sa Kanya. Paano ka mag-witness? Para sa makapangyarihan, matalino, sovereign God na kumukontrol ng lahat ng bagay, paano mo siya ipapakilala sa madlang people kung ikaw mismo wala kang kumpiyansa dahil hindi ka naman nagtitiwala at hindi mo naman nararanasan ang mga sinabi niyang katotohanan. Gumising tayo mga kapatid. The most effective way na maipatutuo ang Diyos mo kung sino siya ay ang katotohanan ng paglakad ng buhay mo sa mundong ito na talagang kasama siya dahil nababanaan sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Ganun ang mga mangyayari sa mga susunod nating pag-uusapan kay Moses. Bakit? Sa una parang urang-sulong ang mga Israelita. But sino ba si Moses? Urang-sulong kasi hindi sila makapaniwala. But when the story unfolds, habang nag-a-unfold ang istorya, unti-unting naniwala ang mga milyon-milyong Israelita. Matitigas na ulo mga Israelita, kinakausap ni Moses. Actually, si Moses din. Makikita natin sa istorya, urong-sulong din si Moses. Okay? Si Moses din kinukumpirma, kailangan ikumpirma palagi ng Diyos na, totoo ako, kailangan mong maniwala. Tao lang din si Moses. Okay? So, the question is, does God speaks to you? Nakikita mo ba yun? Na-experience mo ba yun, kapatid? Ang Diyos ba ay nangungusap sa iyo? At ang Diyos ba, nararanasan mo na yung mga rema na binibigay niya ay nangyayari sa buhay mo. Gumising ka, kapatid. Nangyayari ba? Bakit kailangan ng pastor? Kailangan mangyari. Kapatid, yun ang kaligayahan mo. Wala kang ibang kaligayahan, kundi mapatutuhanan mo, mapatunayan mo na ang Diyos ay nag-i-exist at mapatunayan mo na totoo ang kanyang mga salita. Kung wala kang napapatunayan dito, kapatid, ngawit na ngawit ka na. Yan ang katotohanan. Hindi ka lang maka-atras, pero ngawit na ngawit ka na kasi wala kang napapatunayan sa Diyos. Ayaw natin yun. Ayaw natin ng isang buhay na sumusuntok lang sa hangin, walang pinupunyarya, walang napapatunayan. Ang lahat ng ating kaligayahan at kumpiyansa, mga kapatid, is nakasalalay sa ito ang sinabi ng Diyos para sa kanyang mga hiniran. Kaya naman, nangyayari ito sa akin dahil ako ay isang hinirang ng Diyos. Okay? Kaya na nangyayari kay Moses. Sinabi ng Lord kay Moses, ganito nangyayari. And exactly kung anong sinabi ng Diyos ay natunghayan at na-experience ni Moses. Number 2, bakit pwede nating pagkatiwalaan ng ating Diyos? Bakit pwede nating totally ikarga natin lahat ng ating kumpiyansa sa Diyos? Bakit? Number 2, because our God is the God who
holds and knows the future. Okay? Kapatid, hindi yung paghahanda mo ang maglalagay sa'yo sa mainam na kalalagayan sa future. Huwag mong masyadong magre-rely doon. Okay? Pastor, hindi na kami maghahanda. Yan ang sasabihin ng mga pilosopo tasyo Ay, hindi na kami magpaplano, pastor ba, hindi na kami maghahanda. Walang sinasabing ganyan. Huwag natin gawing katatawanan ang katalinuhan ng Diyos. Wag. Of course, pinag-aral ko mga anak ko. Of course, inihanda ko. Of course, tinuturuan ko sila araw-araw. Paghahanda yun. Pero huwag mong isasaksak sa isip mo na nangyayari ang magagandang bagay dahil ang galing mong maghanda at gumawa ng plano about the future. No, hindi ka walang plano. Kung paano lumabas ka sa mundo ito na hindi dahil sa plano mo, lalabas ka rin sa mundo ito at mangyayari din sa iyo ang bagay sa mundo ito na hindi talaga ikaw ang naplano. Okay? O katutubuan ng kumpiyansa sa sarili mo, pagpasabihin mo sa Lord. If the Lord is willing, if God is willing, pag edad ko ng 40, matatag na ako, maganda na ang business ko. If the Lord is willing, pagdating ko ng 45, napag-aral ko na yung mga anak ko. If the Lord is willing, because He knows the future, and not only did know the future, He also holds the future. Kaya isasalala mo ang lahat ng kumpiyansa mo, pag-asa mo kapatid, sa Diyos, doon ka sasakay. God knows the future because He holds the future. And tingnan nyo mabuti yung sinabi dito sa tingnan nyo mabuti. Sabi dyan sa 16 to 20 ba yan? Okay. 18 to 20. 18 to 20. Sabi niya, makikita niyo sila ang words ng Lord. Pumunta ka sa Israel, tatanggapin ka ng Israel. Pag kaya mo makausap ang Israel, pumunta kayo sa Egypt, hindi kayo tatanggapin ng Egypt. Sinabi na ng Lord lahat. Tatanggapin lang kayo ng Egypt. Yung sinasabi niya ay, tatanggapin lang ng Egypt kapag tapos na ako sa kanila. Nagawa ko na yung mga wonders na gagawin ko sa kanila. Tsaka pa lang nila tatanggapin kung ano yung ina-ask niya sa kanila. Okay, sinabi na ng Lord kung ano mangyayari. Israel would accept the message, but Egypt would reject it. Okay? Tatanggapin ng Israel, i-reject ng Egypt. God knew what both reactions would be before it will happen. Before they happen. Okay, alam na ng Diyos. Bakit? Because He knows the future. Bakit alam niya? Kasi siya ang gagawa ng future. Okay? Makita sana natin. Paano yun? Paano? Totoo ba, Pastor? Paano? Alam ka tayo? Nangyayari ba talaga kung ano lang yung sinin ng Diyos? Yes. Yun lang talaga ang mangyayari kung anong pinirmit ng Diyos na mangyari. Buklatin mo yung Isaiah chapter 46, verses 9 to 10. Isaiah chapter 46, verses 9 to 10. Yung gusto lang ba ng Diyos ang mangyayari? Of course! Remember the former things, those of long ago. Listen very carefully. I am God, sabi ni Yahweh. I am God, and there is no other. Walang ibang Diyos. I am God, and there is none like me.
Tandaan nyo, binibuild up ng Lord ang kumpiyansa natin dito. Para huwag natin masyadong yabangan ang ating sarili. Isalalay natin lahat sa Lord. Okay? There is none like me. Totoo ba kung ano nang papangyarihan ng Diyos, yun lang ang mangyayari? Verse 10. Sabi ng Diyos, I make known the end from here, from the beginning. Okay? Ano yan yung tatakbo ng istorya? Lahat-lahat yan. Hanggang dulo, sabi ng Panginoon, ay sinabi ko na sa simula pa. Kaya yung kaligtasan mo, yung pagkahirang sa'yo, sinabi ng Ephesians, ano sabi doon? He chose you, kailan? From the creation of the world. Doon ka nagsimula nung hirangin ka ng Diyos. I make known, sasabihin ko na, mula sa simula kung ano mangyayari sa dulo. From ancient times, what is still to come? Kung anong darating, I say, sabi ng Lord, siya lang ang may audacity. I say, my purpose will stand, and I will do what I please. Okay? Gagawin ko kung ano ang kalooban ko. Hindi ito nakabatay sa inyo, nakabatay ito sa kalooban ko. I want that kind of God. Okay? Kung meron akong pagtitiwala ang Diyos, kapatid, kung matalino ka talaga, kung may pagtitiwalaan kang Diyos, ito ang Diyos na pagtitiwalaan mo. Bakit? Kontrolado niya ang lahat. Pag umangkla ka sa Kanya, saan man siya magpunta, sigurado mabuti ang mangyayari sa iyo. Amen? Gagawin niya kung anong sinabi niya. Hindi siya papalso, hindi siya nagkakamali. Okay? Our God is a trustworthy God. He not only knows the future, He is also the one who holds the future. There is not... Okay, listen to this. Mga kapatid, there is no other wise and intelligible decision in your life but to give your complete trust to the Almighty, all-knowing, sovereign God, who knows the future, and who controls the future. Iyon ang pinaka-wise na decision making mo, kapatid. Huwag kang lalabas doon, nakakaawa ka kapag lumabas ka sa desisyon na yun. Yan lang ang desisyon na pwedeng may mangyari sa buhay. Okay? Kung isasalalay mo ang buong tiwala mo. And then, bakit natin pwedeng pagkatiwalaan ng ating Diyos? Okay, last point. Because your God is the God who provides. He provides for the oppressed and He plunders the oppressor. Okay. Egypt, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Okay? Walang tumatalo. Kaya nga namayagpag sa kayabangan ng kanilang, anong tawag sa king nila? Pharaoh. Okay? Sa Egypt, Pharaoh. Sa Roma, anong tawag sa king nila? Sa emperor nila? Caesar. Okay? Caesar, yun ang king nila. Sa Egypt, Pharaoh. Tandaan, yun ang king nila. Pharaoh. Okay, so namamayagpag sa kayabangan ang Ehipto na parang imposible silang mapasunod
ng kung sino man. And dito pinapakita ng Lord, hindi ikaw, walang magagawa ang yaman mo, walang magagawa ang pain mo, walang magagawa ang kapangyarihan mo. Kaya kitang pasunurin sa very unusual things na gagawin mo. Kaya kitang pasunurin. Sino ka man? Okay? Our God is the God who is powerful enough to provide for you. And He is also the God who is powerful enough to plunder you. Ano yung plunder? Kamkamin kung anong meron kang pinagmamalaki mo nang wala kang kalaban-laban. Okay? 21. And I will make the Egyptians favorably disposed toward these people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Inalipin sila. Okay, ang Israel, inaalipin ng Egypt. Ilang taon lang pinag-usapan natin estimation? 80. 80 years. Not 430 years, 80 years. Okay, inalipin sila 80 years. Ang mga Ehipto, hindi lang ma-provide sa mga Egyptian ang straw. Yung panggawa ng ng bricks. Sa tindi ng pagmamambing ng Egypt, yung straw lang, inipit pa nila yung pangpatibay ng bricks. Bahala kayo maghanap ng straw nyo. Ganun ka-cruel ng Egypt. Ibig sabihin, kung straw lang, hindi na pinoprovide, how much more the important things, the necessities of the Israelites, hindi pinoprovide. But God can see that. Nakikita ng Lord yun. Kung ganun kagarapan ang Egypt, darating ang pagkakataon at sinabi na ng Lord ang magiging dulo ng istorya. Sinabi na ng Lord, I will make these cruel Egyptians favorably. Anong ibig sabihin ng favorably? Kusang loob, maluwag ang loob na ibibigay sa inyo ang kayamanan nila. I know that. Kusang loob na ibibigay ang kayamanan. Favorably disposed. Samantalang inaalipin ka dati. Samantalang niyuturagan ka dati. But God is powerful enough to control the circumstances. At ang puso na yan, na ayaw isang araw, pipilipitin ng Diyos na ibibigay sa iyo ang lahat. Favorably disposed toward these chosen people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Okay? Yun ang Diyos mo. Bumili ka, baka naghahanap ka ng iba. No, kaawahan mo ang sarili mo. Dalawang grupo lang meron sa mundo. The oppressed and the oppressor. Kapatid, ano man yung iniimpok-impok mo dito sa pamamagitan ng pagmamalupit sa kapwa mo? Isang araw, kung masyadong akala mo nakabakod yan, akala mo nakatani ka na yan, akala mo nakakulong yan. No, isang araw, yung mga iniingatan mo, pwede gawin ng Lord to favorably dispose to your oppressed, yung hinahamak mo dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang Diyos mo. Yun ang kakayanan ng Diyos mo na kailangang nararanasan mo sa buhay mo. Para magkaroon ka ng matotohanan sa pagpupuri at pagsamba, huwag kang pupunta dito sa mga pag-ugali ng mga Ehipto na akala mo kaya mong kontrolin. No, you are not in control. Masakit na dumating ka sa pagkakataon na wala kang magawa kundi ibigay
as plunder. Okay? Ang mga bagay na inipon mo dahil hindi ka naging makatotohanan sa harap ng Diyos. Okay? It seems impossible in Moses' time because they were utterly oppressed. The Israelites, they were utterly deprived of valuable things by the Egyptians, by the slave drivers of the Egyptians, but there is nothing impossible with God. Walang imposible sa Kanya. He can do all things. Listen very carefully. Remember na sinabi ng Lord sa inyo, pwede na papag-ipunin niya ng kayamanan ang mga taong hindi naniniwala sa Kanya. At pag naipon na ng mga tao na ito, ang mga kayamanan na ito, ay isang araw ilagak ng Diyos sa mga hinirang niya na gagamit nito para sa Kanyang kapurihan. Okay? Ito yung istorya na tutunghayan natin. Hindi ito gawa-gawa. And I know that. Okay. In closing, ito yung natutunan natin sa lahat. In closing, in mission prayer. So the wisest decision you can ever make in your life is to trust God and His Word. Kapatid, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Huwag ka nang pumunta sa kanan, huwag ka nang pumunta sa kaliwa, huwag na. Tumbukin mo na, kapatid. The wisest decision you can ever make in this life, in your life, is to trust God and to trust His words. Okay? Our God has the audacity and confidence to speak and make promises to us because He can act out His words, and no one and nothing can prevent them from happening. Our God knows the future because He is also the one who holds the future. Our God is powerful and can do impossible things. He can uplift the lives of the oppressed and provide for them. Kapatid, itaas mo yung lift up your head. Hindi ka nag-iisa, hindi ka kawawa, kagaya ng mga Israelita. Nandiyan ang Diyos, nakatingin sa iyo, umasa ka sa Kanya, maniwala ka, isang araw, magbabago ang buhay mo. Palakpakan po natin natin. Manalangin po tayo mga kapatid, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah.